Ramdam na ramdam ang simoy Pasko sa Baguio City. Kaya naman dagsa ang mga turista. At saksila, si Bam Alegre. Bam, Merry Christmas! Merry Christmas sa iyo. Dito sa Baguio ay nakisama ang panahon para sa masaya at makabuluhang pagdiriwang ng Pasko. Pins weather weather, all roads lead to Cannon Road at sa iconic na dambuhalang Lion's Head sa lungsod ng Baguio. Ang turistang si Rosalita Gamgam, bitbit ang buong pamilya mula Patagig. First time lang din po namin dito sa Lion ngayon pumunta. Masaya naman. Enjoy na enjoy. May iba namang kakatapak lang ng Baguio, minapak agad ang strawberry taho. Napakasarap tong taho dito sa Baguio. At talagang ibang-iba ang lasa. Strawberry, talagang magugustuhan ng iba. Ayon sa Pag-asa, 17 degrees Celsius ang temperatura sa summer capital of the Philippines kaninang umaga. Tulad ng inaasahan, blockbuster ang iba't ibang tourist attractions. Tulad ng Wright Park para sa horseback riding, The Mansion at ng Mines View Park at ang overlooking na tanawin dito ng Amburayan Valley. Sa lahat ng mga park dito sa Baguio, ito pa rin ang natatangi, ang Burnham Park na dinisenyo ni Daniel Burnham na siya rin lumikha ng mga master plan ng Chicago at Washington, D.C. Patok sa mga bisita sa Burnham Park ang food trip, pagbibisikleta at boat riding. May ilan ding nature lover ang piniling mag-picnic sa Camp John Hay. Katulad ni Earl Llagas na kasama ang buong angkan, pati ang bagong miyembro ng pamilya ng newborn baby. Medyo convenient kasi dito. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki. Basta magkakasama lang ang pamilya. Maulan at mahamog naman sa isa pang dinarayong malamig na lugar, ang lungsod ng Tagaytay. Kaya nadiskaril ang planong activities ng ilang turista. Pansamantalang tumigil ang ulan nitong hapon, kaya nakita na rin ang view ng Taal Lake at volcano. Sinamantala ito ng ilan para magpakuha ng larawan. Water activities ang dinayo ng ilan sa Boracay. Para po ma-enjoy po ng buong pamilya. Makita pong masaya yung mga bata. Amazing because in Taiwan, Christmas Eve is not like this. Very crowded and very happy. Ayon sa Malay Tourism Office, naabot ang 2 milyon na turista noong December 23. Dahil dito, inaasahan na maaabot ang 2.1 million tourists sa Boracay bago matapos ang taong 2024. Generally peaceful naman ang holiday celebration sa buong isla. Pia, makikita ninyo sa ating likuran yung tanyag na Session Road ngayong gabi. Ito ay maningning at punong-puno ng good vibes. Live mula rito sa Baguio para sa GMA Integrated News. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Hindi alintana ng ilan nating kababayan na ang ulan sa kanilang pamamasyal sa Luneta. At saksila, si Jamie Santos. Jamie, maligayang Pasko! Pia, maligayang Pasko at anuman daw ang panahon, walang makakapigil sa mga Pilipino para makasama at makabanding ang kanilang pamilya ngayong Pasko. Pagtila ng ulan, dumami na ang nagpapasko ngayong gabi dito sa Luneta Park. Kasama ang kanilang pamilya, hindi alintana kahit basa pa ang ilang parte ng parke. Kanya-kanyang latag ng sapin at banig. Ang magpipinsang ito, inabutan naming masayang nagsasalo-salo ng baon. Para po magkabanding kami na mga magpipinsan po. Mas maganda dito manood ng yung fountain. Enjoy na enjoy naman ang iba sa panonood sa Dancing Fountain. Picture for memories kasama ang kanilang mahal sa buhay. Makulimlim at maambon sa Quezon City Memorial Circle kaninang hapon. Ang mga inabutan namin doon nagpasko. Merong nakapayong, nakasuot ng cap, yung iba naman, deadma sa ambon habang nag-iikot kasama ang pamilya. Boring kasi sa bahay. Kaya kahit maulan, okay lang na gumala kami dito. Pinilit lang namin. Nakakasawa na rin sa mall. Okay lang kahit maulan, at least nakakapasyal pa rin. Nag-enjoy po kami ng family this Christmas po. Kahit rain or shine, nag-enjoy naman po sila. So, bonding na rin namin with the family. Pia, bagaman eksakto alas 11 ng gabi, isasara sa publiko itong Luneta Park. Marami yung nananatili pa rin dito sa park at sinusulit yung kanilang pakikipag-bonding kasama kanilang pamilya ngayong Pasko. Live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News. Kasama yung mga nandito sa Luneta. Merry Christmas po mga kapuso. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na wala siyang nilabag na batas. Sinabi ito ng Vice Presidente sa panayam sa kanya ng media sa Davao City kaugnay sa 3 impeachment complaint na inihain laban sa kanya.
Handa raw si Vice President Duterte na harapin ang lahat ng ito. Dagdag ng Vice Presidente, mag-aabogado raw para sa kanya ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkausap kami, bago lang, sabi niya na since hindi ko tatanggapin yung pera, mag-lawyer siya para sa akin. I-inventaryo na mo ang mga kaso and naan namin yung mga lawyers na naka-assign just in case na ma-file na ang case. I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Pero syempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law. Mga kapuso, nagkalat po ngayon sa social media ang mga tutorial video sa paggawa ng boga. Kaya naman pinapalakas ng PNP ang kanilang cyber patrolling para matukoy kung sino-sino ang mga nasa likod nito. Saksi, si June Veneracion. Nahuligam ang dalawang bata habang nagpapaputok ng improvised boga sa Maynila. Sinita sila ng isang residente at pinagsabihan ng barangay. Sabi ng mga bata, sa TikTok daw nila natutunan ang paggawa ng boga. Dahil dito, pinapalakas ng PNP ang cyber patrolling para matukoy kung sino-sino ang mga nasa likod ng mga tutorial video ng paggawa ng ipinagbabawal na boga na nagkalat ngayon sa social media. Doon sa mga nagpo-post pa ng paggawa po na ito, we want to warn everyone po na meron po kayong kakaharapin na mabigat na kaso po dahil matagal na pong ipinagbabawal po yan. Sa latest monitoring ng Department of Health ngayong December 25, boga ang numero 1 dahilan ng firecracker-related injuries na umabot na sa 47. Ang improvised na puputok, maaring magdulot ng mga eye injury, pagkabulag, pagkasunog ng balat at sugat sa iba't ibang parte ng katawan na maaring mauwi sa amputation. Kaya naman, isa sa mga tinututukan ng PNP ang pagpapahinto sa paggamit nito. Kaya paalala po sa ating mga magulang, bantayan at isupervise po natin yung ating mga anak na wag niyo po silang papayagan na gumamit po nitong mga boga dahil maaari po itong magresulta sa kanilang pagkabulag. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo, saksi. Marami po ang nagsimba ngayong Pasko sa Antipolo Cathedral na isinasabay na nila sa pamamasyal at pagbili po ng pasalubong. At tara na sa Antipolo, nandun saksi live, si Von Aquino. Von, Merry Christmas! Merry Christmas, Pia! Buhay na buhay nga ang Paskong Pinoy dito sa Antipolo City mula sa pagsisimba sa mismong araw ng Pasko hanggang sa bonding ng pamilya. Sa kabila na maghapong pag-ulan na puno ang Antipolo Cathedral ng mga nagsisimba ngayong araw ng Pasko. Parang pamamanata rin po ito kay God and yung pagse-celebrate ng birthday niya. Para po pagpapasalamat sa Diyos kahit anong pagsubok. Sa kanyang homily, binigyan din ni Father Keith Benaventura na sa pagkakatawang tao ni Jesus, hinubad niya ang pagiging Diyos upang akayin ng tao patawid sa buhay na walang hanggan. Ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, itatawid ka ng Diyos. Pagsapit ng gabi, dagsa naman ang mga namamasyal sa tapat ng cathedral kung saan may higanting Christmas tree. But wait, there's more! Dahil sa ilalim nito, para kang nasa Winter Wonderland. May dancing fountain din, Christmas village, at iba pang Christmas displays. At syempre, pag sinabing Antipolo, dinarayo rin ang suman at kasoy. Pia, tumila na ang ulan at napakalamig pa ng simoy ng hangin dito. Kaya naman napakarami pa rin namamasyal dito sa tapat ng katedral. At live mula rito sa Antipolo City para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Magkasamang bumisita ang mga bida ng Green Bones na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid sa mga mall at sinehan ngayong unang araw ng Metro Manila Film Festival 2024. Naroon din si Jeneline Mercado. Kasama niya si national artist at Green Bones screenwriter Ricky Lee. Nakipag-selfie po sila sa mga activity center at sa mga lobby ng mga mall. Sinilip din nila ang mga ticket booth at nagpasalamat sa mga bumibili ng ticket. Happy holidays po sa inyong lahat. Siyempre masayang-masaya na ganito yung pagtanggap ng mga tao dun sa pelikula namin at mas marami pang lalo yung nanonood. Kaya thankful sa inyong lahat. Salamat po. Ayun, nakakatuwa po kasi umaga pa lang may mga nakapila na po, may mga nag-aabang na at
handang-handa na mapanood ang Green Bones and sobrang nakakatapa po ng puso and hopefully magustuhan niyo po ang pelikulang ito para po sa inyo to. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.